Paano kung napamahal ka na sa mga sanggol na itinanim lamang sa iyong sinapupunan? Ibibigay mo pa rin ba sa totoong may-ari? O aakuing iyo dahil sa pusong ina na pumapagitna sa iyo? Si Celine Salazar ay dalaga na ni minsan hindi nagkaroon ng pagkakataon para sa sarili. Dahil bilang breadwinner, kailangan itong unahin ng pamilya bago ang sarili. Ngunit kahit anong kayang gawin ng dalaga, hindi pa rin iyon sapat dahil sa ama na nalubog sa sugal. Isinanla nito ang lupa at bahay na tanging meron sila. At kung hindi iyon mababayaran agad, mawawalan sila ng tirahan. Halos ikabalo ni Celine ang nangyayari sa kanyang buhay. Minsan ay naisip na nga ng dalaga na ano kaya kung magpakamatay na lang ito dahil sa dami ng problema. Mabuti na lang habang patungo na sana ang dalaga sa rooftop para tumalon sa gusaling pinagtatrabahuhan, ay may nakasalubong itong kaibigan. Ayon rito ay may isang mayamang lalaki na naghahanap ng surrogate sa magiging anak nito. Milyon ang ibabayad, oras na siya ay pumayag. Doon nagkaroon ng pag-asa si Celine. At kahit hindi pa alam ng dalaga ang buong detalye, pikit mata itong umuo. Parang suntok sa buwan. Ngunit bilang anak at breadwinner, kaya nitong gawin ang lahat para sa pamilya. Iwalang ideya si Celine kung anong mukha nang nagbigay ng sperm. Ayon lamang sa inutusan nito, ang mga ito na ang bahala sa lahat. Iingatan lang niya ang bata at iluluwal. Wala nang iba pa. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, ay tila nagdadalawang isip ang dalaga. At nakapag-isip na wag na lang nitong ibigay ang bata. Inang unang ultrasound nito. At hindi lamang isa, 2 o 3 ang nasa loob nito. Kundi 4 na supling. Isang dahilan upang hindi nito sundin ang pinagkasunduan. Dala ang mga sanggol na malapit ng ipanganak, umalis si Celine upang ilayo ang mga bata dahil sa pusong ina na rin na umiiral sa kanya. Ngunit paano kung sa ilang taong pagtatago nito, bigla namang natuldukan iyon ng ganon kabilis? Dahil ang hotel na pinasukan nito, pagmamay-ari pala ng biological father ng mga anak ng dalaga. Malaman kaya ni Celine na ang akala niyang ordinaryong mayaman lang na gustong magkaroon ng anak ay hindi pala? Dahil 1 bilyonaryo ang ama ng mga ito. Paano na siya oras na binawi ng lalaki ang mga bata sa kanya? Kayanin kaya ng dalaga? O pumayag sa isang kasunduan na kahit minsan hindi niya naisipan? Ang gwapo naman ng anak mo, Celine. Siguro, gwapo ang… Gian? Natigil ang pagsasalita ng babae nang takpan niya ang bibig nito. Pinandilatan din niya matapos banggitin ang pangalan nito. Sorry, hindi ba pwede? Pilit ang ngiting sumilay sa labi niya dahil sa tanong nito. Tumingin ang bata sa kanila pero muli ring bumalik sa pinaglalaro ang blocks. Hindi nila alam ang tungkol sa tatay nila, Gian. Kaya kung maaari, wag mo na lang sanang banggitin. Nila? Ilan ba sila? Inakay niya ang kaibigan patungo sa kusina. Tsaka niya ipinaliwanag ang lahat dito. Ano? Halos lumuwa ang mata ng babae. Sa narinig nito, halatang hindi ito makapaniwala. Nasaan yung 3 pa? Bulong nito ng mahimasmasan. Nasa silid nila. Nauna lang bumaba si Isaiah. Ilang taon na rin ang nakalipas nang magpasya sa Celine na itakas ang 4 na mga anak. Oo, 4 ang lahat ng ipinagbubuntis niya noon. Hindi alam ni Celine kung ano ang mukha ng ama ng mga anak niya. Ayon lang sa inutusan ng kung sinong tao, ay aalagaan lang niya ang sanggol at iluluwas sa tamang oras. Tsaka lang makukuha ni Celine ang huling kalahati ng pera. 30 milyon ang pinagkasunduan nila ng lalaking nakausap. At cash na iniabot sa kanya ang 50 milyon. At yung kalahati ay oras na nailuwal niya na ang sanggol. Pero sa gitna ng lahat ng yun at sa araw-araw na dala niya ang sanggol, ay araw-araw din siyang napapamahal dito. Kaya kahit alanganin ang sitwasyon niya, itinakas niya ang mga sanggol, lalo na nang malaman niya na 4 na bata ang nasa kanyang sinapupunan. Mabuti at nakaya mo silang alagaan. Siguro, hirap na hirap ka nun. Isa nga lang hindi ka na magkanda o gaga. 4 pa kaya? Napangiti na lamang si Celine dahil lahat naman ay kanyang pinaghihirapan. Pero sulit iyong lahat dahil mababait at lumaking mapagmahal ang mga anak niya.
O basta ha, bukas na ang interview natin. Huwag mong kalilimutan. Ang swerte nga natin dahil sa 300 nag-apply bilang sekretary ay iilan lang tayong pinababalik. Dalaga si Gian at noong lumipat sila rito sa Pampanga, ito ang una niyang naging kaibigan. Yun nga lang bago pa siya noon nakapanganak ay nag-abroad ito. Umuwi lang si Gian nang mamatay ang kapatid nito nitong 2 buwan at hindi na bumalik sa ibang bansa. At imbis daw na mag-abroad, dito na lang daw ito maghahanap ng trabaho. At eto na nga siya. Siya ang pinuntahan nito para may kasama raw. May maliit siyang sari-sari store sa tapat ng kanyang bahay na binili noon. At iyon ang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw. Ngunit naisip niyang lumalaki na ang 4 at magkano na lang din ang laman ng account niya. Kaya talagang kailangan na niyang magtrabaho. Mama! Napalingon ng 2 babae sa kusina nang tumambad ang isa sa 4. Ito ang panganay si Ezekiel. Sa edad na 4, matangkad na ang mga anak niya. Hanggang kilikili na nga niya ang mga ito kahit 5'8" ang height niya. May itim itong buhok at matangos na ilong. Ang kilay nitong makapal at tiger eye na laging seryoso kung tumingin. Yes, anak. Lumapit ito. Pinasadahan ng bata ang kasama niya. Ngumiti si Gian at tila kilig na kilig pa. Si Elliot po, ayaw po niya makinig sa akin. Look, mama. Na-tear niya po yung book ko. Tsaka nito pinakita ang isang page na napunit. Okay, sweetie. Pagsasabihan ko, bumalik ka na muna doon, nak. May kausap pa si mama. Muli nitong tinignan si Gian. Hello, Ezekiel. Hi po. Tsaka ito tumalikod. Pagtalikod ng bata, tsaka naman tumili si Gian. Ang gagwapo ng mga anak mo, Celine. Parang gusto ko silang hintayin. Kahit naman siya ganun din. Nag-iisip nga siya kung ganun din ba ang mukha ng ama ng mga bata. Salamat sa merienda ha. 8 AM tayo aalis. 9 AM pa naman ang interview natin. Nang maubos ni Gian ng slice ng cassava cake at isang baso ng iced tea, ay nagpaalam na ito. Pupunta pa raw kasi ito sa mall para maghanap ng maisusuot bukas. No, isusumbong kita kay mama. Sige, sasabihin ko rin kay mama na crush mo si Gia. Kilala niya ang mga boses na iyon, kaya nang lumingon siya, natampal na lamang ni Celine ang noo nang makita ang mga bata. Si Elliot and Eljem naghahabulan pababa ng hagdanan. Hey mga anak, be careful. Please, baka mahulog kayo. Elliot, don't push your brother. Mama, si Elliot oh. Pagdating sa tapat niya, kanya-kanyang yapos sa bewang ang 2. Si Elliot ang 3rd at bunso si Eljem. Halos magkamukha lang silang 4. Yun nga lang ay brown hair si Elliot and Eljem. Si Isaiah at Ezekiel ay parehong black hair. Identical pala silang 4, Celine, at puro gwapo. Grabe, perfect ang mukha ng mga anak mo. Siguro, talagang pinandilatan niya ito ng mata. Ay, sorry. Tsaka ito tumawa. O sige na, aalis na ako. Siguro kung ganyan kadami ang anak ko, baka sumurrender na ako. Pero sa mukha mo parang baliwala lang sila. Ang fresh at ang ganda-ganda mo pa rin. Parang wala kang anak. Dinaig mo pa yata ako eh. Natawa na lang talaga siya. Bye children. Bye po tita. Kahit may kanya-kanyang ganap, ay sabay pa ring sumagot ang 4. Hay nako, ang cute nyo talaga. Anito bago umalis. Hindi naman maiiwasan na ganito ang senaryo nila araw-araw. Pero sa 4 na taon, nasanay na rin siya. Isa pa hindi naman madalas ay magkakaaway lang ang 4. Kadalasan magkakasundo ang mga ito. Ezekiel, Isaiah, Elliot, Eljem, tawag niya sa mga anak niya. Yes po mama. Sabay-sabay lumingon ang mga ito. Come here, isasabihin si mama sa inyo. Dumiretso siya sa sofa sa sala. Sumunod naman ang 4. What is it mama? Paunang tanong ni Ezekiel. Kadalasan ito talaga ang unang nagtatanong. Tandaan lagi ninyo na mahal kayo ni mama. Nagkatinginan ng mga ito. Love ka din naman po namin mama. Sunod-sunod na usal ng mga bata. Bukas mag-a-apply si mama ng trabaho. At kapag natanggap ako doon, si Lola Gemma na lang ang mag-aalaga sa inyo. Be good to Lola, okay? Alam nyo naman na old na si Lola. Kaya wag kayo makulit, okay?
Tumango ng sunod-sunod ang apat. Pwede po ba kaming sumama, Mama? Ani Eljem na bunso sa apat. Work yun, Eljem. Hindi pwede ang mga kids doon. Ani Elliot rito. Shh! That's enough. Inabot niya ang kamay ni Eljem at pinaupo ito sa kanyang kandungan. Don't worry, sweetheart. Titignan ni Mama kung pwede, okay? Pero hindi mangangako si Mama kasi company yun. Medyo nalukot ang mukha nito. We understand po, Mama. Isa pa, pwede naman na dito na lang kami kay Lola Gemma. Ngumiti siya. Talaga naman kahit bata pa ang mga ito, talagang maiintindihan siya. Sana lang ay matanggap siya dahil kailangan ni Celine na makaipon para sa future ng mga bata. Matapos ng usapan nila ng mga bata, naligo na si Celine dahil mag-groceries pa siya. Hindi na kasi niya iyon magagawa ng madalas kapag nagtrabaho na siya. Dinala na rin ni Celine ang mga bata. Nag-commute lang sila dahil sira yung sasakyan niya at nasa paggawaan. Yun yung kotse na binili niya at dahil second hand, medyo luma na rin. Kailangan kasi niya noong magtipid dahil may pinapagatas at diaper siya na 4 na mga bata. Isa pa, kailangan talaga niya ng sasakyan noon sa tuwing mag-aangkat ng paninda sa maliit niyang sari-sari store. Huwag lalayo kay Mama ha, paalala niya habang naglalakad sila sa pedestrian lane. Maraming nakahintong mga sasakyan sa magkabilang side ng kalsada dahil sa mga tumatawid. Faster mga anak! Muling usal ni Celine na hinintay pa si Eljem dahil medyo nahuli ito. Habang tumatawid, ay may naghihintay naman na isang magarang sasakyan sa kabilang bahagi. Look at that! Quadruplets ba yun? Tumingin ang katabi nitong babae sa driver. Parang kahawig mo ang 4 at ang cute talaga nila. Nakahawak pa sa mami. How adorable they are. Masaya nitong usal. Johan, are you alright? Let's go! Napaayos ng upo ang binata at inilipat ang tingin. Naka-go signal na pala. Hindi nito iyon napansin dahil abala ang lalaki sa kakatitig sa mga bata. Take care, Mama. Good luck, Mama. I love you, Mama. See you, Mama. Isa-isang tumakbo papasok ang mga bata matapos niyang magpaalam sa mga ito. Ikaw nang bahala sa kanila, Nay. Aalis po muna ako saglit. Ngumiti ang kanyang nanay. 57 na ito pero malakas pa naman. Noong mamatay ang tatay niya, ay pinapunta niya ito rito sa Pampanga. Dahil wala na rin naman itong kasama sa dati nilang lugar sa Pasay. Yung lupa at bahay doon, dinadalaw-dalaw na lang ng nanay niya para linisin. Ayaw din kasing ibenta ng nanay niya. Dahil iyon na lang daw kasi ang alaala ng ama niya rito. Oo, huwag kang mag-alala. Mababait naman ang mga batang yan. Kaya wala ka namang magiging problema. Alam ng ina niya ang tungkol sa mga ito. Dahil noon, nagtanong ito kung saan siya kumuha ng malaking pera na ipinantubos sa kanilang bahay. At dahil hindi niya kayang magsinungaling, sinabi niya ang totoo rito. Oo, nung una, umaayaw talaga ito at hindi rin sumasang-ayon. Pero sa huli, wala rin itong nagawa ng maipanganak niya ang 4. Napamahal na lang din ng kanyang nanay. Nakadalasan, sa ina pa niya nakikipagsiksikan sa gabi kapag matutulog. Tinanong din siya nito kung sino ang ama ng 4. Ngunit maging siya, hindi rin alam kung sino. Ang tanging nakausap lang kasi nito noon ay ang pinagkatiwalaan nitong tao. Lahat ng transaksyon ay yung taong iyon ang nakakausap niya. Ang naghahatid ng mga groceries at lahat sa kanya. At ni minsan, hindi niya nakausap o nakita ang lalaking ama ng 4 na mga bata. Kaya nga suntok talaga sa buwan ng pagtatago niya sa mga bata dahil hindi niya kilala kung sino ang taong pinagtataguan niya. Tara na, Celine, baka mali tayo. Humakbang na siya palabas ng gate nang makita si Gia na palapit sa kanya. Nagmano siya sa ina bago tumalikod rito. Isang pencil skirt at blouse na itim na may mahabang manggas ang suot niya. Pinarisan niya iyon ng istilitong itim na may mataas na takong. Nilogay lang ni Celine ang may katamtamang haba ng buhok niya. Kinulot niya iyon upang hindi naman mahalatang walang buhay. Ang ganda mo naman! Paglapit ni Gian ay napaatras ito agad dahil sa kanya. Kumunot ang noo niya dahil sa OA nitong reaksyon. Tigilan mo nga yan. Tara na at baka maliit nga talaga tayo kung magbobolahan tayo rito, Gian.
Sa lakas ng tawa nito ay may iilang napalingon at napatingin sa kanila habang patungo sa sakayan ng tricycle. Sana matanggap kahit hindi sa sekretary, basta may trabaho. Napabuntong hininga siya. Yun nga rin ang iniisip niya. Sana kahit hindi sa posisyong iyon, basta matanggap. Marami rin naman kasing posisyon sa company na iyon na kailangan ng bagong mga empleyado. Kaya siguro marami talagang nag-apply noong nakaraan dahil maraming available na trabaho sa bagong tayong company na yun. Ang yaman siguro ng may-ari nun dahil nakapagtayo ito ng ganoon kalaking company. Isa pa, sikat na ang kumpanya na yun sa ibang panig ng Pilipinas. Sadyang pinalawak nga lamang ng may-ari ang negosyo nito. Malaking tulong na rin talaga ito, lalo na sa mga walang maayos na trabaho, kahit na college graduate naman. Isa pa ang baba lang din ng sahod sa ganitong hindi talaga sikat na lugar. Para po Manong, dito na lang kami. Napukaw sa Celine sa pag-iisip nang magsalita ang katabi niya. Pagtingin niya sa labas ay nasa mismong tapat na pala sila ng gusali. Hanggang ngayon ay naluluha pa rin siya sa taas ng gusaling to. Ang ganda ng design na parang inihahalin tulad ng mga gusali sa Singapore. Ako na, Gian. Anya, tinanggap naman iyon ng kanyang kaibigan. Nauna itong bumaba at habang papasok ay marami ng mga taong nauna sa kanila. Mga kasama nila iyon na ngayon din ang interview. Kinakabahan siya. Siguro dahil sa mahabang panahon, ngayon na lang ulit siya magpapa-interview. Ang dami natin, nanginginig ako. Bulong ni Gian na nasa tabi niya. Pagpasok nila ng entrance ay itinuro agad sila ng gwardiya sa pasilyo sa kanan. Nagtanong kasi ito kung kasama sa mga i-interviewin. Wala nang maupuan, ang dami. Na-late tayo, mukhang last pa nga tayong dalawa. Ani Gian, hayaan mo na, hindi rin naman agad sila ma-hire. Hihintayin pa namang matapos lahat bago mag-decide ang management dyan. Applicant 056. Tawag ng babae sa kakabukas na pinto sa silid sa unahan. Ako po yun, ma'am. Tumayo ang matabang babae at nagtungo roon. Halang tagal pa natin, 106 at 17 pa ang numero natin. Wala pa man din tayong dalang pagkain. Kumain ka naman diba? Pero kahit na, aabutin tayo ng tanghali rito. Reklamo ni Gian. Hindi na siya sumagot at kinuha ang cellphone sa handbag. Kakamustahin lang niya ang apat kung ayos lang ba ang mga ito. Ngayon lang kasi siya nahiwalay sa mga bata, kaya medyo nag-aalala siya sa mga ito. Mabuti na lang din at may ilan na umalis sa upuan kaya sila ay nakasingit. Siguro nasa 1 oras na silang naghihintay pero sa 86 pa lang ang numero. Matagal pa't naiihi na siya. Saglit kasing tumigil ang nag-i-interview dahil may importante daw itong gagawin. Hindi ba ito importante? Isa pa tanghali na rin maya-maya. Mukhang dumating daw yung CEO. Sana matanggap ako. Nakita niyo ba yung CEO? Super pogi niya. Sana ako yung mapiling sekretary niya. My God! Nagkatinginan sila ni Gian. Natatawa na lamang ang katabi niya. Dahil kilig na kilig ang mga naroon sa tapat ng kanilang upuan. Nakahilera lang kasi ang mga monoblock sa magkabilang tabi ng pasilyo at nakaharap doon sa opisina ng nag-i-interview. Yung CEO yata ang magtutuloy ng interview. Kinikilig na ako. Napatikhim si Gian. Ang OA naman kasi ng katabi nila. Problema niya, narinig niyang usal ng babae sa tabi niya. Ngunit hindi niya iyon pinansin dahil abala siya sa cellphone. Gian, bantayan mo muna yung upuan ko naiihi na ako. Pagtayo niya ay binulungan niya ang babae. Sige, bilisan mo't baka tawagin na tayo. Tumango lang siya tagad ng tumalikod. Nagtanong pa ang dalaga sa guard kung saan ang CR at itinuro naman siya nito sa kanang bahagi ng pasilyo. Sa dulo daw nun ay liliko ng kaliwa at makikita na ang CR. Minadali talaga niya dahil baka bumalik ang interviewer at wala pa siya roon. Ngunit saktong paliko na si Celine nang biglang may malaking katawan ang bumangga sa kanya. Tumilapon siya pero hindi siya dumiretso sa tiles na nasa sahig dahil sa malaking kamay na humawak sa kanyang pulsuhan. Kabang-kaba na iniangat ni Celine ang ulo at gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang gwapo't seryosong mukha ng matangkad na lalaki. Are you okay? Bigla na lamang kumabog ang puso niya dahil sa baritonong tinig na narinig niya mula rito. May kasama itong lalaki, ngunit hindi niya tinignan ang katabi nito.
Sir, hinihintay na… Tumaas ang kamay nito na mukhang pinapatigil nitong magsalita ang katabi. Sorry sir. Nayuko siya agad dahil bossy talaga ang galaw. Titig at kahit ang pagsasalita nito. Ayos lang, salamat. Mauuna na ako. Hindi niya na hinintay na magsalita pa ito. Agad siyang tumalikod. Ngunit bigla siyang natigilan nang marinig ang sinabi ng kasama nito. Sir, siya po yata yung babaeng hinahanap natin. Yung babaeng surrogate po. Kumabog ng napakalakas ang puso niya. Dali-dali siyang umalis upang iwasan ng mga ito. Kahit pa tinatawag na siya ng kung sino. Hoy, nasan ka na? Tatawagin ka na maya-maya. 0106 na, Day. Ani mo'y may kung sinong humahabol kay Celine dahil sa walang humpay na lingon nito at bilis ng takbo ng dalaga. Hindi alam kung saan na siya dadaan dahil hindi rin siya pwedeng bumalik. Tiyak na makikita siya. Hindi talaga niya napansin agad. Hindi kasi siya naglipat ng tingin. Lalo na nang hawakan siya ng lalaki. Pero ang tagal ng 4 na taon para makilala siya. O siguro talagang ipinapahanap siya. Sa takot niya ay nagtanong na si Celine sa nakasalubong kung may exitway ba sa dinadaanan niya. Mabuti na lang at meron. Gian, ikaw na lang ang mag-apply. Kailangan ko nang umalis. Anya sa hawak na cellphone. Hindi na rin niya ito hinintay na sumagot at agad nang pinatay ang tawag. Sa likod ng building na siya nang makalabas sa pinto ang itinuro ng babae. Maging ang palad niya, nanginginig na rin dahil sa sobrang takot. Sigurado kasi si Celine na oras na makita siya, ipapakulong siya dahil sa pera na ibinigay sa kanya at ang mga batang itinakbo niya. At ayaw niyang mangyari yun, hindi siya pwedeng makulong. Excuse me ma'am, bakit kayo nandyan? Nalingunan niya ang security guard. Sorry. Tsaka niya ito tinalikuran. Hindi na siya nagsalita ng kung ano-ano. Baka kasi kung ano pang isipin. Ma'am, saglit lang ho. Kahit tinawag siya, hindi siya lumingon. Dire-diretso ang lakad niya paalis sa lugar na yun. Bakit kasi sa dinami-rami ng pwedeng makasalubong ay ang mga tao pang yun? Ibig bang sabihin, yun ang ama ng quadruplets? Kaya pala parang may kamukha ito kanina ng titigan niya. Ang mga anak pala niya ang kahawig nito. Hanggang sa pagsakay ng tricycle, kinakabahan pa rin siya. Tinignan na Celine ang cellphone at nakailang missed calls na doon at text na rin si Gian. Hindi niya na binuksan. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Dahil kung narito ang ama ng mga bata, ibig sabihin pwede silang makita. Kailangan nilang umalis. Hindi pwedeng makita nito ang 4. Dahil oras na magtagpo ang mga ito, siguradong malilintikan na. Mali talaga siya. Alam niya yun. Pero nangyari na't hindi na pwedeng ibalik ang nangyari na. Paninindigan na lang talaga ang solusyon. Lalo na't mahal na mahal niya ang mga bata. Hindi pwedeng kunin na lang sa kanya ng basta-basta ang mga ito. Dahil buhay na ang inalay niya para mapalaki ang mga anak niya. Salamat ho. Pagbayad ay mabilis siyang bumaba ng tricycle. Ang mga bata ang una niyang hinanap. Celine, bakit ba hingal na hingal ka? May nangyari ba? Lumabas sa tindahan nila ang kanyang nanay, tsaka siya sinundan papasok ng bahay. Nay, magbabakasyon muna tayo sa Maynila. Diretsong wika niya. Kailangan niyang umalis kasama ang 4 upang kahit papaano, makahinga siya ng maayos. Hinabol siya nito't hinarangan. Ano? Bakit? May nangyari ba? Sabihin mo may nangyari ba? Pati ito ay tila kinakabahan na rin sa klase ng pagtatanong sa kanya. Nay, nakita ko ng ama ng 4 doon sa company na papasukan ko sana. Napayo ko ito. Dumiretso siya paakyat ng hagdan. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Paano na yan ngayon? Napabuntong hininga siya. Sa Maynila po muna tayo, Nay. Isasara muna natin itong tindahan. Kailangan ko tong gawin para sa mga bata. Ayokong kunin niya sa akin ng mga anak ko, Nay. Sinabi ko na ito sa iyo noon pa. Sabi mo ikaw ang bahala. Ano na ngayon? Paano nang gagawin natin? Pagdating sa tapat ng kwarto ng 4, pinatigil niya ang ina sa pagsasalita nito. Umiling-iling na lang din ito bago pumasok sa silid ng mga bata. Mama! Nang makita siya ng 4, tumayo sa sahigang lahat. Sabay-sabay na yumakap ang mga ito. Parang gusto niyang maiyak. Paano niya kaya kakayanin kapag kinuha ang mga bata sa kanya ng taong yun? Gayong itong 4 lang ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan.
Nakalimutan na nga rin niyang mag-boyfriend dahil lahat ng oras niya, iginugol niya sa mga bata. Natanggap ka po, Mama? Hard na po ba ikaw, Mama? Kamusta po, Mama? Saglit siyang natahimik. Ma, why? Bakit po hindi ka makasagot? Umupo siya sa isa sa mga kama roon bago nagsalita. Mga anak, di ba gusto ninyong pumunta sa place ni Mama? Aalis tayo ngayon. Pupunta tayo sa Maynila. Malumanay pa rin ang boses niya kahit kabang-kaba. Hindi sana agad mahanap ng taong yun ang lugar nila. Dahil oras na makita nito ang bahay nila, tapos na ang lahat. Really, Mama? Ani Elliot. Tumango naman siya rito. Tutulong na ako mag-impake, anak. Tumalikod ang nanay niya at nagsimula ng kunin ang mga maleta sa kabinet. Aalis tayo. Si Isaya ay yun na halatang excited. Kung alam lang ng mga bata ang nangyari sa kanya ngayon, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga ito? Sige na, help Lola na para mag-ayos ng mga gamit. Bababa lang si Mama dahil parang may nagdo-doorbell. Kanya-kanyang talikod ang mga ito at rinig na rinig niya ang kasiyahan sa mga tawa at sigaw ng mga ito. Habang pababa, kinakabahan si Celine. Baka kasi ito na yung lalaking nasalubong niya kanina. Para bang lalabas na yata ang puso niya sa kanyang dibdib sa lakas ng kabog nun. Celine, nandyan ka ba? Napawi lang ang kaba niya nang marinig ang boses ni Gian. Agad niyang binuksan ang pintuan. Gian, nakauwi ka na pala. Tumabi siya bigla nang pumasok ito nang walang sabi-sabi. Bakit naman ganun? Hindi ka na bumalik. Hinahanap ka nila sa akin. Sabi ko hindi ko kilala yun. Alam mo ba, imbis na interview ay parang napunta ako sa investigasyon. Sabihin mo nga, ano bang nangyayari? At yung lalaki, Celine, yung CEO na sinasabi nila, kamukhang kamukha ng mga anak mo. Hoy, huwag kang maingay. Sa bilis ng dila nito, konti na lang at maririnig na ang boses ni Gian sa buong barangay. Kung hindi pa niya tinakpan, baka naisigaw na nito ang lahat. May sinabi ka? Sunod-sunod na umiling si Gian. Siyempre wala. Baka pag sinabi ko patayin mo ko. Kaya sinabi ko na hindi kita kilala. Nakasabay lang kita sa interview. Kailan kayo babalik niyan? Sa Maynila na ba kayo? Paano ang bahay at tindahan niyo rito? Napabuntong hininga siya. Kahit siya hindi rin alam kung anong susunod matapos nito. Natatakot siya pero hindi pwedeng ibigay ang mga bata. Mahal na mahal niya ang mga anak niya. Iisipin ko pa, Gian. Sa ngayon kailangan mo na talaga naming makaalis dito. Sana mapagkakatiwalaan kita. Na ano? Naitago mo ang tungkol sa mga bata at sa pinag-uusapan natin. Wala akong pagsasabihan. Pangako, basta tatawag ka kung ano ng balita ha. Tumango si Celine at isang mahigpit na yakap ang isinagot niya. Kaunting gamit lang na personal lang dinala niya dahil nagmamadali na sila. Ibinilin din niya kay Gian ng bahay at sari-sari store. Total at isang kanto lang naman ang layo ng bahay nito sa kanilang bahay. Si Gian pa ang naghanap ng kanilang masasakyan. Ingat kayo. Maluha-luha nitong usal habang nakatayo sa tapat ng taxi na inarkila nito para sa kanila. Oo, ingat ka rin. Uuwi kami kapag maayos na. Bulong ng dalaga. Umiti pa ang kaibigan nito habang tinitignan sa bintanang nakabukas sa mga bata. Bye, tita. Take care mga bata. Ingat kayo ha. Huwag niyong kalilimutan si tita. Taon na rin ang lumipas nang tumira sila sa lugar na ito. At ngayon ay aalis na sila dahil sa iisang dahilan pa rin. Dahil sa ama ng mga bata. Gustuhin man kasi niyang sabihin, hindi na maaari dahil nakapagdesisyon na siya ng ganito. Isa pa, mga anak niya ang mga ito kaya talagang gagawin niya ang lahat para sa mga ito. Ilang oras ang naging biyahe nila at dahil tanghali na, dumaan na rin sila sa drive-thru. Kanina pa kasi nagre-reklamo ang apat na gutom na raw. Mabuti na lang talaga't mabait si Manong Bernard na driver ng sinasakyan nila at nakakaintindi ito. Kapit-bahay lang din nila ito, kaya kilala niya. Oras ang itinagal ng biyahe bago sila nakarating ng Pasay. Nakatulog na rin ang mga bata dahil mag-aalas 4 na rin kasi ng hapon. Hinayaan na niya. Ginising lamang ni Celine nang makarating sila sa pupuntahan nila. Careful mga bata, huwag tatakbo. Ito po ang bayad, Manong. Maraming salamat po sa paghatid sa amin. Ngiting Anya, napakamot ito sa batok.
Ang dami naman ito, Celine. Tama na yung 2,000. Hayaan nyo na ho. Pasalamat ko na lang ho yan dahil nakarating kami ng ligtas dito. Ipinagpipilitan pa sana ni Manong Bernard na ibalik ang iba pero hindi niya na tinanggap. Ingat kayo rito. Sana bumalik kayo sa atin kapag may oras na kayo. Oo naman, babalik ho kami. Ingat ka rin ho, Manong. Sa Selena ang nagpasok ng lahat ng dala nila sa bahay. Nauna na kasi ang nanay niya at ang mga anak niya sa loob. Sa ilang taon, narito na naman siya at nagbabalik. Wala man lang ipinagbago ang lugar na ito. Yun pa rin ang ayos, pati ang pagkakasunod-sunod ng mga bahay. Medyo may nabago lang sa pamumuhay dahil yung ibang kabahayan doon, medyo umangat na. Let's go outside. Tara na, Ezekiah. Kayo na lang, I'm tired. Narinig niyang wika ng mga bata sa sala. Nagtatakbuhan ng mga ito at nagpapaunahan palabas ng bahay. May gate naman kasi kaya safe pa rin dahil nakasara yun. Hinayaan na lang din ni Celine. Marami pa kasi siyang lilinisin at aayusin. Anak, wala tayong pagkain. Sambit ng nanay niya paglabas nito ng kusina. Mamaya ho, Nay, mamimili ho ako. Sumasagot pa rin ito kahit abala sa paglilinis ng mga alikabok. Tsaka na niya aayusin ang mga gamit, oras na nalinis niya na ang buong bahay. Ezekiah, are you okay, sweetie? Tumango ito. Medyo matamlay pero nang kapain niya ang noo, wala naman itong lagnat. Gusto mong matulog? Halika sa kwarto. Ayoko po, Ma. Dito na lang po ako manunood ng TV. Hindi na lang din niya pinilit dahil tutok na tutok ito sa pinapanood na sport. Mahilig si Isaiah sa mga ganito. Ewan ba niya't kakaiba ito sa ibang mga kapatid dahil kung ang 3 cartoons ang kinahihiligan, ito naman ay mga basketball o kung anong larong sports. Hinayaan na lang din niya dahil hindi naman ito nakakaabala sa kanya. Bago siya pumasok sa loob ng kwarto para maglinis at maglagay ng mga bedsheets, ay sinilip muna niya ang mga bata sa labas. Napangiti si Celine nang makitang naghahabulan ng dalawa. Ngunit bigla na lamang kumabog ang puso niya nang makita si Ezekiel na may kausap sa tapat ng gate. Parang dagundong ang puso niya nang biglang makita ang mukha ng lalaki. Itinuro pa ng bata ang kanilang bahay at agad namang tumanaw ang lalaki. Para siyang nakakita ng multo dahil ang kausap ni Ezekiel ay ang lalaking kanyang pinagtataguan, ang ama ng mga bata. Do you know my mama, sir? Natigil ang kaseryosohan nito nang muling magtanong ang bata. Yes. Ezekiel, sweetie, come here anak. Elliot and Aljem, pumasok muna kayo sa bahay. Bago pa man nakasagot ng lalaki, agad siyang lumapit upang tapusin ang pag-uusap ng dalawa. Okay po, Mama. Ani Elliot na nauna nang humakbang papasok ng bahay, habang si Ezekiel hindi mapoknat ang tanaw sa lalaki. Come on, Ezekiel, pasok na anak. Muli niyang tawag rito habang palapit sa dalawa. Bye, sir. Nagawa pang magpaalam ng bata rito. Tila napilitan pang sumagot ng lalaki dahil sa pilit na pagtaas ng kamay nito upang kawayan pabalik ang anak niya. Nang makalapit at malingon nang nakapasok na ang 3, ay agad bumalik ang atensyon niya rito. Sobrang kabang naramdaman niya ng mga sandaling yun, lalo na nang magtama ang paningin nila ng lalaki. Sunod-sunod na paglunok at sinundan pa ng pagtikim, baka sa paraang yun, mabawasan ng kaba sa kanyang puso. Sino ho ang hinahanap ninyo? Pagsisinungaling ni Celine, baka kasi umepekto ang pagkukunwaring hindi niya ito kakilala. Ikaw si Celine Salazar. Tila biglang tumalo ng puso niya sa lakas ng tibok nun. Ang baritonong tinig nito na hindi niya siguro pagsasawa ang pakinggan. No, hindi ako si Celine na hinahanap mo. Pasensya ka na. Tatalikuran na sana niya ito nang bigla na lamang may humuklit sa kanyang braso at nang malingunan niya ay nakapasok na ito ng gate. Gayong isang kisap mata pa lang ay nasa labas pa ito, tapos parang hangin lang na dumaan at nasa loob na ito agad ng kanilang compound. Listen, alam kong ikaw si Celine. Now kung patuloy kang magsisinungaling, hindi ko masisigurong magiging maayos pa rin ang lahat matapos nito. May tonong pagbabanta ang boses nito. Hindi niya alam pero parang bigla siyang natakot. Dahil alam niya kung ano ang maaring ikaso sa kanya kung halimbawa. Iwinaksi ni Celine ang braso na hawak nito. Nabitiwan siya bigla ng lalaki.
Ipapakulong mo ba ako? Matatag na tanong niya. Yun ay kung patuloy kang magsisinungaling at magtatangkang itakas pa rin ang mga bata, Celine Salazar. Parang nanghina siyang bigla dahil sa narinig niya. Anak ko rin sila, mister. Kaya may… Johan Welton. Gusto kitang makausap sa maayos na lugar at hindi sa ganito ka-expose na paligid. May kinuha ito sa bulsa, isang wallet. Here, sabay abot ng puti at maliit na papel. Kinuha niya iyon. Welton Enterprise and Company business card. Puntahan mo ko dito bukas ng umaga. Tila kampanting-kampante na susunod siya sa sinasabi nito sa kanya. Paano kung ayoko? Seryoso niyang tanong ng maitago sa kamay ang papel. Kung ganon sa kulungan ng bagsak mo. Don't, Miss Celine. Hindi ako ang dapat ginawan mo ng ganito. Dahil hindi ako marunong maawa sa mga nagkakasala sa akin. Bulong nito sa gilid ng kanyang tenga. Namimilog ang mga matang napaatras ang dalaga. Mas nadagdagan ng takot at kaba sa puso niya dahil sa sinabi nito. Nang pasadahan niya ang palad, nanginginig pa rin iyon. Lumingon siya sa pintuan ng bahay. Nasa loob ang mga bata. Muli siyang humarap habang nakayuko. Tatlo ba sila? Napataas siya ng tanaw nang marinig muli ang tinig nito. Hindi siya sumagot. Tatlo ba sila? Madiing pag-uulit nito. Ngunit kahit ganun, wala pa ring naisagot si Celine. Dahil paano sasagot ng dalaga kung gulong-gulo siya ng mga oras na yun? 8 a.m. sharp. Huwag mo nang tangkaing itakas sa mga bata. Dahil makikita at makikita pa rin kita, Celine. Tumalikod dito na wala man lang siyang naisagot na hindi niya alam kung paano magre-react dahil okupado ang kanyang isipan. Parang hindi yun gumagana ng maayos. Sinundan na lamang ng tanong ni Celine ng mag-ara na itong sasakyan habang ito ay paalis. Walang reaksyon o emosyon. Natulala na lamang siya ng hindi namamalayan. Anak, anong sabi ha? Siya ba ang sinasabi mo? Nang marinig ang boses ng nanay niya, doon na siya nabuwal. Napaupo siya sa sementong pathway dahil tila hinang-hina siya ng mga oras na iyon. Celine anak, Diyos kong bata ka, halika! Tumulo na lamang ang luha ng dalaga habang itinatayo siya ng kanyang ina. Magpakatatag ka. Ilalaban mo ang mga bata, di ba? Ilalaban mo sila, Celine, di ba? Hindi niya alam kung paano na sa susunod. Kung paano niya ilalaban, kung kitang-kita niya naman na napakayaman ng taong yun. Samantalang siya'y umaasa lamang sa perang ibinigay ng tauhan nito noon. Hanggang sa ngayon, ano ang laban niya? Paano na siya? Halika, pumasok na tayo. Pilit na tinutuyo ang mga luha na animoy hindi maubos-ubos. Kailangan niyang magpakatatag dahil una sa lahat, siya ang may gusto nito. Mahal niya ang mga bata, kaya kahit anong mangyari lalaban siya. Kahit wala iyong kasiguraduhan kung siya ay mananalo. Nang sumunod na araw, maaga pa lang ay nakagayak na si Celine. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang makipagkita kay Johan. May address naman sa business na ibinigay nito. Kaya sinunod na lang niya yun. 7:45 nang makarating siya sa napakalaking gusali sa Quezon City. Isa ata iyon sa matayog at malaking company sa dakong iyon ng syudad. Nalulula si Celine habang papasok ng entrance. Marami siyang nakakasabayan at nakakasalubong na mga tauhan siguro ng company. Good morning, ma'am. Tumigil siya sa gilid ng entrance nang batiin siya ng gwardya. Good morning. Nandito ba si Mr. Johan Welton? Pinasadahan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa. Formal naman ang suot niya na jeans na itim at blouse na may mahabang manggas na puti at may kombinasyon ng itim sa bawat laylayan. Dumiretso na lang po kayo sa reception area. Sabay turo sa unahan. Sa gitna ay yun ang lobby at sa itaas may pangalang nakasulat ng company. Sa kaliwa ay patungo sa lift at ang kabilang pasilyo ay may hagdan paakyat siguro sa ikalawang palapag. Ngumiti siya at nagpasalamat bago ito tinalikuran. Pagdating sa reception area ay may dalawang babaeng naka-white blouse at black skirt. Maganda't maputi pareho. Kulot at sexy ang isa. Straight na long hair naman yung katabi nito na parehong balingkinita ng katawan. Good morning. Saan dito yung office ni Johan Welton? Natigil sa ginagawa ang dalawa at nagkatinginan. You mean Sir Johan Welton? Ani ng kulot na matangkad. Mukhang magkasing tangkad lang din sila. Tumango siya. May appointment, ma'am?
Tanong ng isang babae. No, pero… Your name please? Tanong muli ng kulot. Celine Salazar. Agad itong lumapit sa computer. Saglit lang nang muli itong humarap sa kanya. I'm sorry, pero ang may appointment lang ang pwedeng kumausap kay sir. Anito't tumaas ang kanyang kilay. Tawagan mo't kakausapin ko. Nagkatinginan ng dalawa at sabay pang tumawa ng mahina. Isa ka bang CEO? Mahalagang investors? Board members? Or asawa ni Sir Johan? Kung hindi ka isa sa mga yun, you may leave. Wika ng babae. Tila kumulo ang dugo niya dahil sa kamalditahan nito. Pinatatawagan ko para makausap ko. Kung ayaw ninyo, ituro nyo na lang yung opisina niya para hindi na ako nagtatagal dito. Tumaas ang kilay ng babae at napakross arm sa harap niya. I'm sorry miss, no special treatment dito. Kaya kung wala kang appointment, umalis ka na. What's going on here ladies? Sa isang tinig ng lalaki siya napalingon. Kilala niya ito, ang tauhan ni Johan. Nang makita siya, namilog bigla ang mga mata nito. Eto ho kasi sir, namimilit. Wala namang appointment kay Sir Johan. Kapal. Sabay taas kilay ng babaeng katabi na kulot na buhok. Lumapit ang lalaki. Hindi nyo kilala? Tsaka siya itinuro. No, sino ba yan sir? Nakangusong tanong nila ng sabay. She's the wife of the CEO. Now magsimula na kayo magdasal. Dahil oras na malaman ito ni sir, uuwi kayong walang makukuha ni piso. Nagulantang na lang siya dahil sa narinig niya. Ano raw? You can go now, Jeremy. Yes, sir. Sagot ng tauhan nito kasabay ng pagtalikod upang lumabas ng opisinang yun. Hindi man nakita ni Celine ang paglabas nito, rinig naman niya ang pagsara ng pintuan. Ilang segundo nang nakaalis ang tinatawag nitong Jeremy. Ngunit wala man lang sa kanilang bumabasag sa katahimikan. Ayaw ding magsalita ni Celine dahil inaalisapan ng dalaga ang ugali nito. Ngunit wala talagang makikita sa mukha nito, kundi kaseryosohan. Tumayo ang lalaki. Lumapit ito sa salaming dingding ng opisina nito. Tumanaw sa mataas na bahagi ng lugar na yon. Maging siya'y naluluha kahit hindi siya lumalapit sa kinaroroonan nito. Tumikhim ang lalaki. Doon na siya napaayos ng upo niya. Alam mo na siguro kung bakit ka nandito, Miss Salazar. Tahimik lang siya. Humarap ito sa kanyang kinaroroonan. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginawa mo? Muli nitong usal. Nayuko siya ng tangkain nitong titigan siya sa mga mata. At sa ginawa mo, ilang taong nawalay ang anak ko sa akin. Wala ka ring sinabi na triplets pala sila. Halatang nangingibabaw ang galit sa boses nito. Ngunit nagawa pa rin itong pakalmahin ang tinig. 4 na taon, Celine. Ipinagkait mo sa akin ang pagkakataong makasama ang mga bata ng ganun katagal. Tell me. Bigla na lang tinawid nito ang pagitan nila at dumukwang upang magtama ang kanilang mga muka. Why did you do that? Napalunok siya ng sunod-sunod at agarang tumayo tsaka umatras upang ilayo ang sarili sa lalaki. Ina ko, Johan. At bilang ina, natatakot akong kunin mo ang mga bata. Pumirma ka sa kasunduan, Celine. Tinanggap mo ang pera. Pero sasabihin mo yan sa akin ngayon? How could you? Madiing sagot nito. Babayaran kita. Ibabalik ko ang pera mo. Bigyan mo lang ako ng… Natigil ang pagsasalita niya nang marinig niya ang nakakainsulto nitong tawa. No way. You signed the contract and that's it. Singhal nito. Mariin siyang napapikit dahil halata niya na hindi talaga ito mapapakiusapan. Anong gusto mong gawin ko? Please, huwag mong ilalayo ang mga bata sa akin, Johan. Ikakamatay ko. Oras na kinuha mo sila sa akin. Nauutal niyang sambit. Nagbabadya na rin ang kanyang mga luha. At anong oras, tutulo na iyon. Pilit niyang pinipigil dahil ayaw niyang ipakitang siya'y mahina. Ngunit ina siya at ang inang kagaya niya, tanging kahinaan ng mga anak. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lamang ito sa kanya ng seryoso. Huwag mo silang kukunin, Johan. Maawa ka sa akin. Mahal na mahal ko sila. Sila ang buhay ko. Sila ang lakas ko at… Pumatak na lamang ang kanyang luha na hindi niya na napigilan.
Tuloy-tuloy iyong umagos sa kanyang pisngi. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Bumalik ito sa swivel chair at may kinuha sa drawer sa tapat lang din. Isang ballpen at isang papel. Sign. Anito. Pinahid niya ang luha. Para saan to? Let's make a deal. Nagulat siya dun. Pinasadahan niya ang papel. Blanko iyon at walang nakasulat. Sa pinakababa ay pangalan niya. Sa kabila namang gilid ay pangalan ni Johan. Hindi kita ipakukulong. Hindi rin kita sisingilin dahil hindi ako Judas. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kukunin ko ang mga bata. Napatingin siyang bigla sa mukha nito. Ano? Patapusin mo muna kasi ako. Kukunin ko sila. At dahil ikaw ang itinuring nilang ina, bibigyan kita ng pagkakataong makasama sila. Nagliwanag ang mukha niya. Sa bahay ko. Ngunit nalukot iyon nang dugtungan ni Johan ang sinabi nito. Isasama mo ko sa... Yeah, but in one condition. Parang naputol na naman ang pag-asa niya nang muli itong magsalita. Ano yun? Kailangan mong sabihin sa mga bata na ako ang ama nila. Kailangang mapamahal sila sa akin at ituring akong ama. Oras na nasanay sila sa akin, pwede ka nang umalis at sabihin ang lahat. Bigla na lamang siyang nabuwal sa kinauupuan niya. Nangihina siyang napakapit sa upuan dahil kung hindi, baka matumba siya. Hindi, ayoko. Mamili ka. Ang makulong o sundin ang gusto ko, Celine. Beside, kasalanan mong lahat to. Kaya gagawin mo to dahil ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Muling umagos ang kanyang luha. In 6 months kailangan mo yung gawin. Dahil kung hindi, pwede ko naman silang makita, di ba? Just sign the paper, Celine. Kahit alam niya na kakaiba iyon, pumirma pa rin siya. Dahil wala nang ibang nasa isip si Celine kundi makasama ang mga bata kahit sa maikling panahon lamang. Tumalikod si Celine nang walang sali-salita. Ngunit nang palabas na siya, ay doon muling narinig niya ang boses ni Johan. Bukas ng umaga, susunduin ko kayo sa bahay ninyo. Hindi sumagot si Celine. Nanlulumong isinara ng dalaga ang pinto bago tumalikod. Habang nasa lift ay hindi pa rin natatapos ang pagluha niya. May mga nakasabay siya pero hindi niya yun pinansin. Panay-punas lang siya ng luha dahil hindi pa rin iyon tumitigil sa pag-agos. Pagdating sa lobby ay hindi niya na inintindi ang mga naroon. Kahit ang guard na nagbukas ng pintuan palabas ay hindi niya nanilingon pa. Good morning, sir. Narinig niya iyon sa gwardya. Pero wala na siyang pakailam sa kung sino. Patungo na sana ang dalaga sa gilid ng kalsada para pumara ng masasakyan. Nang biglang may humuklit sa kamay niya, doon lamang siya napalingon. Ihahatid na kita. Bulong nito tsaka siya hinila patungo sa direksyon ng parking lot ng gusali. At pwede ba tumahimik ka na? Baka sabihin ng mga tao inaaway kita. Dugtong nito habang hila-hila siya sa kamay. Mama, bakit po tayo aalis? Paano na po si Lola? Huwag kang mag-alala sa akin, Elliot, po. Kaya ko ang sarili ko rito. Nilingon niya ang ina na tumutulong din sa pagbibihis sa mga bata. Gusto niyang sumama na rin ito, pero umaayaw ang matanda't baka raw air-conditioned ang bahay na kanilang lilipatan. Hindi raw ito sanay. Okay na raw ang dumito at least may maglilinis at tatao sa kanilang bahay. Ayaw mo talaga, Nay? Umiling ang matanda. Kawawa ka dito, Lola. Sumama ka na po sa amin. Lumapit sa Isaiah at yumakap sa likuran ng Lola. Tinapik-tapik naman ng ina niya ang braso nito kasabay ng pagyuko. Alam niya na kahit ito ay nalulungkot din. Nasabi na rin kasi niya sa ina ang tungkol sa pinag-usapan nila ni Johan. At umiyak talaga ito kagabi. Nais nitong ipaglaban niya ang apat. Oo, ginagawa naman niya ang lahat pero kahit saan tignan, marami siyang naging kasalanan. Hindi nga niya alam kung paano na siya oras na hindi na siya kakailanganin ni Johan. Mama, are you crying? Mabilis na pinahid ng dalaga ang luha at humarap kay Ezekiel na kapapasok lamang mula sa labas. Hindi, napuwing lang si Mama. Sobra kasing maalikabok dito. Hindi pa yata nalinisan ng maayos. Pagsisinungaling niya. Mukhang naniwala naman at naupo sa tabi niya ang bata. Mapagmahal at maalalahanin ang mga anak niya.
At siguradong kapag nawala na sa pangangalaga niya ang mga ito, alam niyang magbabago ang lahat. Matapos magbihis, naunang lumabas ang tatlo. Siya na lang at ang nanay niya ang naiwan dahil tumayo na rin si Ezekiel at sumunod sa mga kapatid. Anak, alam kong matatag ka. Pero pwede mo namang sabihin sa akin kung hindi mo na kaya. Malumanay na basag nito sa katahimikan. Tumulo ng sunod-sunod ang kanyang luha dahil hindi niya alam ang kasunod ng lahat ng to. Baka oras na nagbago ang isip ni Johan. Kunin na lang nito basta-basta ang mga bata. Ano ang magagawa niya kapag ganun ang nangyari? Wala siyang karapatang tumanggi. Wala siyang karapatang pigilan ito. Dahil oras na ginawa niya yun, alam niya na makukulong siya. Naipit na siya sa sitwasyong to. Ang tanging magagawa niya sa ngayon, magtiwala na lang natutupad dito sa kanilang kasunduan. Pumirma siya nang hindi niya alam kung anong nakapaloob roon. Tahimik na niyakap siya ng ina. Doon na nabuwalang dalaga at walang tunog na umiyak. Hindi pwedeng malaman ng mga bata na umiiyak siya. Dahil oras na nalaman ng mga ito, hindi titigil ang mga iyon sa pagtatanong. Nandyan pa si Ezekiel. Huwag kang mag-alala. Hinagod nito ang likuran niya. Kahit na, hindi pa rin siya papayag na makuha ni Johan ng tatlo. Wala itong alam na 4 ang anak nito dahil nagsinungaling siya. Salamat talaga siya ng araw na nakita nito ang mga bata sa labas. Hindi kasama si Ezekiel sa labas. Kaya hindi nalaman ni Johan na 4 ang mga anak nito. Isa pa, ayaw din itong sumama sa mga kapatid. Iba ang ugali ni Ezekiel. Parang may iba kasi itong iniisip sa lahat ng mga nangyayari. Hindi ito mahilig magsalita, pero marunong magmatsyag at magmasid sa paligid. Parang duda siya na alam ni Ezekiel ang mga nangyayari. Kaya kahit pinilit na ng mga kapatid nitong sumama, umaayaw ito. Desidido lamang raw itong bantayan ng lola. Are you sure, sweetie? Sunod na tango ang sagot nito. Dito lang po ako kay lola. Sabi niyo po babalik naman po kayo, di ba mama? Mahigpit na yakap ang isinagot niya. Oo anak, uuwi ako dito. Huwag ka na pong mag-cry mama. Akong bahala kay lola. Iingatan ko po siya, taalagaan ko po siya. Bye-bye kuya. Ani Isaya. See you. Sana sumama ka na kasi. Sambit ni Elliot na palabas na rin. Nasa likuran nito si Eljem na pinipilit hilahin ng maleta kahit halatang hindi nito kaya. Don't worry about me. I can take care of myself. I know to wash dishes and cook rice. Natawa ang lola nito dahil tama naman kasi yun. Nay, ikaw na munang bahala kay Ezekiel. Uuwi ako rito para bisitahin kayo. Huwag niyo po siyang pababayaan. Tawagan niyo po ako kung wala ng groceries at bigas para mabilhan kayo agad. Oo, nasabi mo na sa akin yan kanina. Sige na, mukhang nandyan na sa labas ang sundo ninyo. Muli niyang niyakap ang anak at ang kanyang nanay. Mama, kapag po ba nagustuhan ni Isaiah roon, hindi na po sila uuwi dito. Natigilan siya. Patalikod na sana siya nang magtanong ito. Bakit mo nasabi yan anak? Nilingon nito ang matanda sa likuran. Naisip ko lang po mama, noong nakaraan po nakita ko yung man sa bintana. He looks like us mama. Siya na po ba yung papa namin? Dumagundong ang kanyang puso. Paano iyon naisip ng 4 na taong gulang na bata? Kasi sweetie. Mama, let's go. Nandyan na si Tito Johan. Bungad ni Elliot sa nakabukas na pintuan. Dilingon ni Ezekiel saglit ang kapatid at muling ibinaling sa kanyang tingin. Sige anak, susunod si mama. Tumalikod ito. Muling nagsalita si Ezekiel. Tell me mama, tama po ba ako? Tinapik siya ng ina niya. Siguro para palakasin ang loob niya. Kasi anak, bigla na lang nakita ni Celine ang pagkuyom ng kamao ng 4 na taong gulang na bata. Tsaka ito tumakbo palabas. Dali-dali niyang sinundan, ngunit huli na. Bumalik kayong 3 dito, hindi kayo sasama sa kanya. He is our daddy. Animoy dumagundong ang puso ni Celine nang makita ang namimilog na mga mata ni Johan habang nakatitig kay Ezekiel na pilit hinihila pabalik sa bahay ang mga kapatid. Hindi mapoknat ang tingin ni Johan kay Celine. Nagbawi siya ng mata dahil sa kakaibang titig na iyon. Nakapasok na sa loob ng bahay ang 4 at sila na lang ng binata ang naiwan sa labas.
Pumasok ito ng gate. Magpapaliwanag ako. Hindi ko alam kung… Explain? Paano mo ipapaliwanag ang mga nakita ko, Celine? Galit na tinig nito ang nagpatigil sa pagsasalita niya. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Ezekiel na… Paano mong ipaliliwanag na 4 sila, Celine? Sabi mo 3 sila. Tapos malalaman kong 4 pala. Mariin siyang napapikit nang biglang lumakas ang boses nito. Hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag ang nangyayari dahil kahit noon pa man hindi nagtatanong ang mga bata tungkol sa ama ng mga ito. Tapos maririnig at masasaksihan niya ang nangyari bago lang. Wala siyang naisagot dahil ano pa ang palusot na kanyang sasabihin. Gayong huling-huli na siya sa akto na 4 ang mga bata. Humakbang patungo sa pintuan si Johan, kaya dali-dali niya itong sinundan. Kinakabahan siya at natatakot. Umalis po kayo dito. Hindi namin kayo kailangan. Animoy malaking tao na humarang sa nakaawang na pintuan si Ezekiel. Hawak nito ang doorknob habang nakasilip sa labas ang ulo. Hello, Ezekiel. Ngunit kahit ganun, malumanay pa rin ang naging tugon ni Johan. Get in, mama. Pasok na, mama, bilis. Ani Isaiah habang nakalabas ang isang kamay at pilit siyang inaabot. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ngayon lang ito nangyari at hindi niya alam kung bakit ganito na lang ang reaksyon ng mga bata. Children, please open the door. Seryoso niyang utos. Ilang segundo pang pinakatitigan ni Ezekiel si Johan bago dahan-dahang nilakihan ang awang ng pintuan. Nang makapasok sila ng lalaki, tumakbo ang mga ito sa kanyang nanay at doon nagtago sa likod ng matanda. Nakatayo lang si Johan sa tapat ng pintuan habang nakatitig sa mga bata. Si Ezekiel ang naglakas loob na magtanong. Why are you here? Bakit ka pumunta dito? To claim us? How dare you? Para kunin ang mga kapatid ko. Matatag nitong pagkakasabi. Ezekiel Midori Salazar. Tawag niya. Nilingon siya nito at alam na rin ng bata oras na tinawag niya ito sa buo nitong pangalan. Nagyuko ito ng ulo. I'm sorry. Tila napipilitan itong usal. Humingi siya ng paumanhin at humingi na rin ng kaunting oras para kausapin ng 4. Pumayag naman ito kaya pinapasok niya ng silid ang mga bata. Tsaka siya sumunod nang matimplahan niya ng kape si Johan. Ayaw daw kasi nito ng juice kaya kape ang ibinigay niya. Pagpasok niya ng silid, naabutan niyang nakahilera sa gilid ng kama ang 4. Nakayuko ito't walang anumang tinig siyang narinig ni isa sa mga ito. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, tsaka hinila ang monoblock sa gilid ng tokador. Naupo siya sa tapat ng mga bata. What kind of behavior is that, Ezekiel? Seryoso niyang tanong. Who told you na pwede kang magsalita ng ganun sa mga nakakatanda sa'yo? Tahimik lang ang mga bata. May tinuro ba ako na ganung ugali sa inyo? Answer me, Ezekiel. Tumaas na ang kanyang boses. Nilingon muna nito ang mga kapatid bago ito nagsalita. I'm sorry po, Mama. Ako lang ang pagalitan mo, Mama. Kasi ako lang po ang naging rude doon sa man. Ako lang din ang sumigaw at nagtanong. Okay, you're forgiven. But don't do that again, okay? Doon lang ito tumingin sa kanya. Tumango ito bago na upo. Yung lalaki sa labas, siya si Johan, ang papa ninyo. Biglang napatingin sa kanya ang 4, ngunit walang nagsalita. Nakita niyang pinasadahan ng 3 ang kuya ng mga ito, si Ezekiel. Bakit siya nandito, Mama? Hindi po namin siya kailangan. Ayaw namin sa kanya, Mama. Ayaw namin sa kanyang sumama at hindi po ako pumapayag na dalhin niya po ang mga kapatid ko, Mama. Para itong adult kung magsalita, gayong maglilimang taon pa lamang. Why? Seryoso itong tumitig sa kanya. Because he abandoned us. Iniwan ka niya at ikaw lang nag-alaga sa amin. So why po kami sasama sa kanya? Na in the first place, iniwan niya po tayo, Mama. Nagulat siya sa sagot nito. Kahit siya hindi niya iyon naisip. Ni minsan kasi hindi naman naitanong sa kanya ng mga bata kung sino at nasaan ang ama ng mga ito. Ngayon lamang. Ezekiel, hindi ganun yun, anak.
Malumanay niyang usal. Ano po? Kung ganun ano po ang totoo, Mama? Bigla na lamang tumulo ang kanyang luha. Mama. Ngunit mas napahagulgol siya nang tumayo at yumakap ang apat sa kanya. Ilang sandali ang pinalipas niya bago siya nagsimulang magpaliwanag. Lahat ay sinabi niya at kung anong totoong nangyari. Hindi niya alam kung naiintindihan ba siya pero sa titig sa kanya ng apat, alam niyang alam ng mga ito kung anong lumalabas sa bibig niya. Ngunit hindi pa tapos si Celine nang biglang tumakbo palabas si Ezekiel. Sumunod siya at ang mga kapatid nito. Hindi kami sasama kung hindi mo po pakakasalan ng mama namin. Sa gulat niya, napatakip na lamang ng bibig si Celine. Tumayo si Johan. Is that what you want, young man? Tumango ang bata. Tinitigan siya ni Johan. Okay, I will do that as soon as possible, son. Napatda na lang ang dalaga sa kinatatayuan at hindi na nakahuma. Hindi alam ni Celine kung ano bang magiging reaksyon sa nangyaring yun. 3 araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nawawaglit sa isip niya ang nangyari. Kahit saan kasi tignan, bata lamang ang dahilan kaya sila magpapakasal. Ngunit sa kabilang banda, ay masaya siya dahil magiging ina na talaga siya ng quadruplets. Yun lang naman ang pangarap niya ang makasama habang buhay ang mga bata. Siguro tama lang na pumayag siya, kahit sa totoo walang pag-ibig na pumapagitna sa kanila. Ayos na ang ganito, kesa ang ilayo sa kanya ang mga bata o ang mas masaklap, makulong siya dahil sa mga naging kasalanan niya dito. Mama! Napalingon si Celine sa kakabukas na pintuan ng kanyang silid. Si Ezekiel ang pumasok at humahangos itong lumapit sa kanya. Ano yun, anak? Sasama ka po ba sa Jollibee, Mama? Ngiti nitong usal. 3 araw na rin na lumipat sila ng bahay. Sa mismong mansyon ni Johan, sa isang exclusive subdivision dito lang sa Quezon City. Nung unang kita niya talaga sa bahay na to, natulala pa siya. Sobrang laki kasi at parang bahay ng hari. Maging mga anak niya nga nagulat at namangha din. Hanggang ngayon, namamahay pa rin nga siya dahil sa nasanay siya sa simpleng tirahan lamang. Maging ang nanay niya ay narito dahil iyon ang nais ng mga apo. Aalis kayo, anak? Takang tanong niya dahil wala namang kasing sinabi si Johan. Ang alam niya ay nasa trabaho ito dahil Martes pa lamang ngayon. Opo, nasa baba po si Papa. Sabi niya pupuntahan ka po dito. Nagulat siya sa binanggit nitong Papa. Himalat tinawag na nitong Papa ang ama. Ngunit hindi niya ipinahalatang masaya siya. Nag-aalangan siya dahil dapat mga bata lang naman ang kasama. Dahil ang mga bata lang naman ang kailangan nitong ligawan at kunin ng mga loob. Next time na sasama si Mama, anak, kayo na muna ha. Sumama ka sa Papa mo dahil kung makikilala mo siya, anak, mamahalin mo rin siya gaya ng pagmamahal mo sa akin. Malumanay niyang wika. Tumango naman ito. Medyo hindi kumbinsido sa tingin niya. Be a good kuya sa mga kapatid mo, anak. Isa pa, walang kasalanan ng Papa mo, Ezekiel. Kung may nagkamali, anak, si Mama yun. Okay po, Mama. Sasama na ako. Isang mahigpit na yakap ang pinakawalan niya. Tsaka ito pinugpog ng halik. Nagpupumiglas na dahil ayaw na daw kasi nitong hinahalikan sa mga kilikili at leeg dahil big boy na raw ito. Gayong noon, kahit hita at patotoy nito'y hinahalikan pa niya bago lagyan ng diaper. Naiiyak siya dahil mga big boy na ang dati niyang mga baby. Babay, Mama, dadalhan kita pag uwi, Mama. Anito bago tumalikod. Habang pinagmamasdan niya ang panganay ay naluluha talaga siya. Kaya nga kahit para sa mga bata lang, kaya sila ikakasal ni Johan. Okay na siya doon. Ang mahalaga ay makasama niya habang buhay ang mga anak niya. Sa guest room lamang pinili ni Celine na mamalagi. Hindi pwedeng sa iisang kama sila ni Johan dahil pinaghahandaan pa lang kasi ang kasal. Wala pa nga kahit na anong plano at siguro kahit ikasal sila, dito pa rin siya mamamalagi dahil hindi naman talaga sila nagmamahalan ni Johan. Tumayo si Celine. Mag-aalas 10 na ng umaga. Maliligo lang muna siya bago bumaba para maghanda ng ulam sa tanghalian. May kasambahay naman at naroon din ang kanyang nanay. Pero nakakainip naman kasi lalo at wala naman siyang ginagawa. Pagkakuha ni Celine ng towel ay akmang huhubarin na sana niya ang suot ng damit nang may kumatok sa pintuan. Kaya ibinalik niya yun at muling itinali ang buhok niya. Tsaka siya nagtungo sa nakasaradong pinto para pagbuksan kung sino man yun.
Hindi naman siguro si Ezekiel dahil hindi marunong kumatok ang panganay niyang yun, lalo na kung sa kwarto niya papasok. Saglit! Aniya nang muling kumatok ang nasa labas. Bakit ba? Johan? Akala ko ba? Bigla itong pumasok sa loob ng silid niya at isinara ng malakas ang pintuan. Tsaka nito yun inilak. Gulat na gulat pa siya nang ipangko siya nito. Itinulak sa pader sa tabi ng pinto. Namimilog ang mata niyang tumingin rito. Sa gulat ay hindi siya nakapalag. Umiiwas ka ba sa akin? Baritono nitong wika. Kitang-kita niya ang kaseryosohan sa mukha nito. Ha? Hindi. Kung ganun, bakit ayaw mong sumama? Nagtangka pa siyang magyuko ng ulo, ngunit itinaas ni Johan ang panga niya. Look at me and tell me kung bakit ka umiiwas. Kulang na lang, lunukin siya nito ng buhay sa klase ng pagtatanong nito. Kasi kaya hindi ako sumama para makapag-banding kayong 5. Really? Yun lang ba yun? O sadyang ayaw mo lang ako makasama? Napalunok siya ng sunod-sunod nang bigla nitong ilapit ang mukha sa mukha niya. Gahib lang pagitan na lang bago magtama ang tungkil ng kanilang mga ilong. Ha? Of course not. Kung ganun, tara, sumama ka. Muli siya nitong hinila at sa pagkakataong yun, medyo masakit ang pagkakapisil nito sa kanyang braso. Napapangiwing iwinaksi niya ang braso na hawak nito. Hindi nga ako sasama. Kayo na lang ng mga bata para magkalapit kayo sa isa't isa, no? No. Gusto kong kasama ka. Mahirap ba yun? Sa gigil ng tinig nito, natigilan ulit siya. Mga bata lang naman ang dahilan ng lahat ng ito, Johan. Nothing else. Dahil kung wala sila, hindi rin tayo abot sa kasal. Tsaka siya nagyuko ng ulo. Hindi lang sa mga bata kaya ko to ginagawa, Celine. Bigla siyang napatingin kay Johan. Sa'yo rin, dahil gusto kong bigyan ng pamilya ang mga bata. I want this proposal works, kaya sana umayon ka naman, just for the sake of the children. Napayuko siya. Ngayon lang niya nakita ang pagiging malambot nito. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas sa bibig niya. Ano pa ba ang dapat niyang isagot? Saglit na katahimikan bago siya nagsalita. Hindi tayo magkarelasyon, Johan. At ginagawa lang naman natin to para... Sandaling natameme si Celine nang tawirin nito ang pagitan nila at isang madiing halik ang iginawad nito sa kanya. Namilog ang mga mata niya, ngunit hindi niya ito itinulak dahil sa kung anong pakiramdam na pumapangibabaw sa kanya ngayon. Parang kulang na lang mawalan siya ng lakas. Now tell me, wala pa rin ba yun, Celine? Mama? Mama, are you there? Ma? Bigla na lamang itinulak ng dalaga si Johan dahil sa sunod-sunod na pagkalampag ng pinto. Animoy maraming mga kamay ang kumakalampag dahil sa ingay. Agad siyang lumapit doon at bago niya i-unlock, itinulak muna niya si Johan patungo sa likod ng pinto. Why? Ngunit hindi niya yun sinagot. Tumahimik ka. Bulong niya pa rito. Mama, nakita mo po ba si Papa? Ani Eljem na sinundan ni Elliot sa pagtatanong. Nasaan na si Papa, Mama? Baka nasa silid niya mga anak. Wala po dun, Mama. Ani Isaiah nakalalapit lamang. Let's go downstairs, wala dito si Papa, baka nasa kusina. Ani Ezekiel na seryosong nakatitig sa kanya. Pati ba ang iniisip niya alam ng panganay niya? Mukhang ang hirap pagtaguan ng sikreto ng batang to. Pagtalikod ng 4, muling nagsalita si Ezekiel. Pa, let's go. Ayaw muna namin ng little sister, please. Nagulat na lang siya sa sinabi nito. What did Ezekiel said? A little sister? Bulong ni Johan mula sa pinagtataguan. Manahimik ka, Johan. Nakatitig pa sila sa akin. Narinig na lang niya ang tawa nito. Upang mas mapalapit si Johan sa quadruplets, nag-leave muna ito sa trabaho. Lahat ng nais puntahan ng bata, agad yung sinusunod ni Johan. Nagpaalala naman siya na wag i-spoiled masyado ang 4 dahil baka masanay ang mga ito. Ngunit ang sabi nito, ngayon lang naman naranasan ng mga bata ang lahat ng yun, kaya hinahayaan niya na lamang. 2 linggo pa at kasal na nila ni Johan. Hindi niya alam kung ma-excite ba siya o ano. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa mga nangyayari ngayon. Linggo ngayon, kakatapos lang nilang magsimba. Dediretso sana sila sa mall pero may emergency raw si Johan sa office. Kaya imbis sa mall, umuwi na lang sila tsaka umalis din naman agad ang lalaki. At para hindi magtampo ang mga bata, naligo na lang sila sa pool. Habang naliligo ang mga anak niya,
Nasa kusina siya para maghanda ng merienda. Ang nanay niya ang nagbabantay sa mga bata, kaya kampante naman siya. Hindi naman naghahangad si Celine ng perfect family. Ayos na sa kanya na kasama niya ang mga anak niya. Sadyang bonus na lang din kung maging maayos sila ni Johan. Pero sa ipinapakita nito, baka nga ay ganun. Pero masyado pa naman itong maaga para umasa. Sana nga'y ganun, pero kung hindi, ayos pa rin naman sa kanya dahil may mga anak siya. Totoo ba? Natatawang napao siya kay Gian. Kausap niya ito ngayon sa cellphone habang nagpe-prepare siya ng pagkain ng mga bata. Hindi ko pa alam pero siguro darating din kami sa ganun. Napatili ang babae kaya mas natawa siya. I'm happy for you talaga. Nito, nagpapasalamat siya dahil may kaibigan siyang kagaya ni Gian. Basta ha, yung invitation ko wag mong kalilimutan. Oo naman, ikaw pa ba? Saktong ibinaba niya ang tawag nang magsalita ang kasambahay sa likuran niya. Hindi raw po makakauwi agad si Sir Johan, ma'am. May tinatapos daw pong trabaho. Humihingi daw siya ng pasensya sa inyo. Tinatawagan ka daw ho niya kaso hindi daw po kayo makontak. Okay, sige manang, tatawagan ko na lang siya. Siguro ay dahil kausap niya si Gian kaya hindi makapasok ang tawag nito. Tatawagan sana niya nang may biglang maalala. Magluluto na lang siya ng lunch at dadalhan niya si Johan. Tiyak at masusurpresa yun dahil hindi niya pa iyon nagagawa sa lalaki. Tsaka puro na lang kasi pizza o processed food ang kinakain nito sa tuwing nasa opisina. Magandang ideya yan anak. Huwag kang mag-alala sa mga bata. Tsaka't makakatulog ang mga yan matapos maligo dahil sobrang pagod sa kakababad sa tubig. Wika ng kanyang nanay. Maya-maya nay, patigilin niyo sila baka ubuhin at sipunin ng mga yan. Oo sige, ayun nga rin ang sinabi ko sa kanila bago lang. Pagtalikod niya, bumalik si Celine sa kusina para magluto. Nilagang baka at piniritong tilapia ang kanyang niluto. Dinagdagan na rin niya para may ulam ang narito sa bahay. Nagpatulong na rin siya sa kasambahay sa pag-ready sa mga sangkap para mabilis. Mag-aalas 10 na rin kasi. Nakapagsalang naman na si Celine ng kanin at nagsimula ng ilaga ang karne. Mabilis lang dahil naka-pressure cooker. Mga kalahating oras lang at malambot na rin ang baka. Matapos makapagluto ng ulam, ipinahanda niya sa kasambahay ang kanyang mga dadalhin. Umakyat si Celine para magpalit ng damit. Isang dress na below the knee na malapit na umabot sa sakong ang haba nun. Naka-off-shoulder iyon na kulay dilaw na may sunflower design. Flat sandal lamang ang ipinares niya. Dahil matangkad na rin naman kasi siya. Nakalugay ang buhok niya at kaunting lipstick ang inilagay sa kanyang labi. Isang ikot sa human-size mirror bago siya nakontento sa sarili. Okay na, Inday? Opo ma'am, okay na po. Nilalagyan ko na rin po ng kutsara at tinidor tsaka 2 saging. Salamat, pakisabi kay Pipoy, aalis kami. Tumalima naman ito't nauna nang lumabas. Maya-maya, sumunod na rin siya nang makitang kumpleto na ang lahat ng dadalhin niya. Mama, saan ka pupunta? Tanong agad ni Elliot nang magsalubong sila ng mga bata sa main door. Sa papa ninyo, wala pa yung lunch kaya dadalhan ni mama. Matapos ninyong magbihis, magpahinga muna bago kumain, okay? Opo mama, sagot ng 3. Si Ezekiel ay nakatitig lang sa kanya. Why sweetheart? Wala po, you look so pretty mama. Ngumiti siya't isa-isang hinalikan ng mga bata. Ikaw po muna ang bahala sa kanila, Nay. Oo na, sige na. Umalis ka na't nakaandar na ang kotse sa garahe. Huwag pasaway kay Lola Children, ha? Opo, Mama. Hindi niya na alam kung sino ang sumagot dahil tumalikod na siya bago pa sumagot ang mga ito. Sa company tayo, Pipoy. Anya na makapasok ng sasakyan. Areglado, Mom. Bata pa si Pipoy. Siguro nasa 25 or 27. Pero may asawa at 2 mga anak na nasa probinsya daw. May 15 minutos din bago nila narating ang kumpanya ni Johan. Wala siyang sinabi na darating siya kaya siguradong magugulat yun. Habang tumatagal parang hindi na rin siya napipilitan sa lahat. Na parang hindi na rin para sa bata. Kaya siya nakikisama at magpapakasal dito. Dahil may iba pa maliban doon. Hindi niya alam kung mahal na ba niya ito o ano. Dahil ni minsan hindi pa siya nakaranas ng pag-ibig sa kagaya ni Johan. Ang alam lang niya, gusto niya itong pagsilbihan kagaya sa kanyang mga anak. Pagdating sa lobby, diretso na siya sa reception area. At gaya ng una niyang punta, yun pa rin ang mga babaeng nagtatrabaho doon. Good AM.
Nasa office ba si Johan? Natigilan ng dalawa. Ngumiti pa ng sabay bago siya sinagot. May kausap po ma'am, pero pwede na po kayong dumiretso sa office niya ma'am. Have a nice day ma'am. Aba, kagulat-gulat at marunong na makipag-usap ng maayos sa mga ito. Mukhang disiplinado na, hindi gaya noong una. Thank you. Anya bago pumasok sa private elevator. Pagdating niya sa floor na nilapagan, lumabas na siya at diretso sa office ni Johan sa dulong pasilyo. Ngunit natigilan siya nang mapansing may tao sa loob. Yun siguro ang sinasabi ng mga babae sa baba na kausap ni Johan. Kakatuksa na siya nang kusang umawang ang pinto. Hindi yun nakalapat kaya bumukas ng kusa. Oh, how sweet you are kahit kailan ka talaga. Tsaka ito nakipagbeso-beso sa kausap na babae. Ang ganda nun at sopistikadang manamit. Nakita niya dahil bago lang iyong humarap nang siya'y sumilip. Paano mauna na ako? Hindi mo talaga ako namimiss kaya aalis na ako. Dugtong nito, bigla na lang tila may tumurok na karayom sa kanyang puso. Namimiss? Anong ibig sabihin nun? Bigla na lamang nabitiwan ni Celine ang hawak na paper bag. Tatalikod na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Celine? Tumalikod siya at iniwan ng dala. Ngunit hinabol ito ni Johan. Bitiwan mo ko. Anya tsaka sunod-sunod na pinahid ang mga luha. Anong ginawa ko? Nilingon niya ang babae. Mukhang may dapat kang ipaliwanag, mahal kong Johan. Stop it. Natatawang tumalikod ang babae. Ikinainis niya pa iyong lalo. Please say it. Anong kasalanan ko? Nagmamakaawa nitong usal. Sino yun? At bakit kanya namimiss? At mahal kong Johan? Yes. Hindi ako nagbibiro. Mas natawa ito sa kanyang reaksyon. Pero nang makitang galit na galit siya, tumigil ito. Sorry, I'm so sorry. Halika, pumasok muna tayo sa office. Hahawakan sana siya nito nang iwaksi niya ang kamay niya. Sino yun? Huwag mo kong tawanan. Sino nga yun? Are you jealous? Ako ang nagtatanong dito, Johan. Sino ang babaeng yun? Just tell me, okay? Are you jealous? Sa tingin mo, umiyak lang ako dahil sa sobrang saya? Sa tingin mo, umiiyak ako sa tuwa kasi nakita ko kayong magkausap at… Isang mapusok na halik ang iginawad nito. Ilang segundo rin yun. Naiinis siya kaya niya ito itinulak. Fine, she's my older sister Lara. What? Kapatid ko siya. Tila nanlamig siyang bigla doon. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Naiinis niyang sabi. Masaya lang kasi nagsiselos ka. So what? Ang ibig sabihin nun, mahal mo din ako, honey. Hindi natin hawak ang ating kapalaran dahil Diyos lamang ang nakakaalam kung anong nakatadhana para sa atin. Aminin natin, hindi talaga madali ang maging breadwinner, lalo na't ikaw lamang ang inaasahan ng pamilya. Kaya mong gawin lahat para sa kanila, kagaya ni Celine, pero dahilan na rin yata yun ng Diyos para matagpuan nito ang tunay na pagmamahal sa katauhan ni Johan. You may now kiss the bride. Masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Maging ang apat na mga batay kitang-kita ang saya sa muka. Nagtatatalon pa habang pumapalakpak si Elliot at nakaupo naman na tila inaantok si Eljem. Si Isaiah at si Ezekiel ay nag-appear pa nang halikan siya ng asawa niya. Finally, masasabi niya ng buo at legal ang lahat at mga anak na talaga niyang apat. Congratulations sa inyong dalawa. Tsaka siya niyakap ng ate ni Johan. Sorry nung nakaraan, kasalanan ni Johan yun. Alam niyang pupunta ka kaya kinuntsaba niya ako. Umalis ka na nga. Pinandilatan niya ang asawa kaya natawa na lamang si Lara. By the way, ako munang bahala sa mga anak ninyo habang nag-honeymoon kayo sa Palawan. Anito, tsaka inabot kayo ng isang sobre. Good luck bro, dapat buntis ulit si Celine ha. 4 ulit para wala na. Pahabol pa nito bago pumasok sa mamahaling sasakyang pagmamay-ari ng dalaga. Dalaga pa raw si Lara. Ang ganda nito kaya nagtataka siya kung bakit wala itong nobyo. Sabi ni Johan tomboy raw siguro. Sa ngayon ay kumpleto na ang buhay niya. Bukod sa mga anak, may asawa na rin siya. Sa Sabado ang flight nila papalawan. Just got married? Yun ang nakasulat sa kontratang pinirmahan niya. Sira ulo ka ba, Johan? Napahalakhak lang ito nang itampal niya sa mesa ang nakita niyang papel na pinirmahan niya noong nakita sila sa kumpanya nito. Bakit? Yun naman dapat talaga, diba? At isa pa, bahala na ako kung anong ilalagay ko.
Pinirmahan mo eh. Ikaw talaga? Hinabol niya ito, ngunit biglang tumigil si Johan sa pagtakbo at hinuli ang kanyang bewang. Napakaganda mo para bitawan at ipakulong lang ng ganun kabilis, honey. Isa pa, iniisip ko rin na ikaw ang nag-alaga sa mga anak natin. Kaya bakit hindi na lang kita papirmahin at ako nang bahala sa iba? Noong una nagalit ako. Sino bang hindi? Pero nang malaman kong inaalagaan mo ang mga bata, parang nagbago lahat ng pananaw ko. Na gusto kitang makilala. To understand kung bakit mahal na mahal ka ng mga bata at handa ka nilang ipagtanggol mula sa akin. Tama nga si Ezekiel. You are wonderful. A loving and caring mom to them. Naluluha siyang humarap dito. At yung kulong panakot ko lang para pumayag ka sa gusto ko dahil hindi talaga kita makukuha sa maayos na usapan kapag yun ang aking ipinairal. Ngayon alam niya na kung bakit. That's surrogacy. Minadali kasi ako ni ate dahil tumatanda na raw ako at hindi rin daw pwedeng maging CEO kung walang anak. Pero siya wala namang anak. Siguro talaga naging way lang niya yun para makilala kita dahil wala rin naman sa isip ko ang ganun. Si ate ang nagkumbinsi. Siya rin ang nagbayad ng doktor. Pero nang marinig ko't makita ang mukha mo na may dala sa anak ko, I just wonder, pero nawala ka naman. Pinahanap ka ni ate pero wala sa loob ko. Nag-hire lang din ako ng PI to find you and my child. Talagang nakita mo na ang mukha ko? Nang sabihin ni Jeremy na ikaw yung nasalubong namin sa lobby. Doon na nagising ang kamalayan ko na kailangan na kitang habulin. Ewan lang, masyado lang siguro ako naging kampante noong mga nakaraan. Pero nang makita kita, nagbago ang lahat at nagpursige ako. Tinitigan siya nito. I love you. Nakatadhana ka talaga para sa akin, honey. Bulong nito bago siya ibinagsak sa kama. Hoy, pang ilan mo na yan ngayong umaga, Johan? Nagpumigla siya ngunit nadaganan na naman siya nito. Sumasakit pa ang pagitan niya. Tapos heto na naman. Gusto ko ng mga baby girls. Ayoko pa, Johan. Itigil mo nga. Ngunit wala na siyang nagawa ng tuloy-tuloy nitong hubarin ang kanyang mga sagabal. Ang bahay nila sa Pampanga ay ipinarenovate ni Johan, pati ang bahay nilang naiwan sa Pasay. Ayaw niya kasing ibenta. At si Gian ay naging empleyado sa kumpanya ni Johan sa Pampanga. Ang mga anak niya masaya na, lalong-lalo na si Ezekiel. Stop! Bumalik kayo! But kuya? Get back here! I want to hug mama. Ani Eljem. Mamaya paglabas nila sa room. Istriktong ani to. Fine. Nagmamaktol itong tumalikod. Mamaya na. Nagre-rest pa si mama at papa. Okay kuya. Sabay-sabay na usal ng mga kapatid. Ngumiti si Ezekiel. Kita nito ang himbing na pagkakatulog ng mga magulang habang magkayakap sa ilalim ng kumot. Inilak nito ang pinto bago isinara yun.